Tara, pag-usapan po natin ito ha. Pagkakaroon po ng rally ng sabi nga po kampo ng mga batang namatay dahil sa umano'y Dengvaxia. Okay, so mga nakakaalala po doon, no? Sa mga nakakaalala, itong Dengvaxia po na ito, vaccine po ito, no? Sa pagkakaalam ko ha, panahon po ng nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng questionable at tila parang mayroon pong anomalya dito, especially sa DOH, no? At ngayon po ay muli nagrarally po ito, no? Mainit po na usapin po ito, especially sa usapin ng korupsyon, sa pag-handle po sa mga pangailangan, karapatan po ng tao, especially sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino. So yan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Pero bago po ang lahat, bago po natin umpisahan ang lahat, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! So yun nga mga tol, bago po tayo magbigay ng opinyon, no? Panoorin po natin yung balita dito po sa GMA. Ilang oras pa lang po ang nakakalipas, no? Play muna natin, play natin mga tol. Tara. Nagrally muli ang mga pamilya at kaanak ng mga batang namatay dahil umano sa bakunang Dengvaxia. Nanawagan sila sa labas ng Department of Justice para baliktarin ang naunang resolusyon na iatras ang 78 kaso ng reckless imprudence resulting in homicide laban kina dating Health Secretary at ngayon Representative Janet Garin at 2 iba pa. Kinasuhan noon si Garin at mga doktor na sina Gerardo Bayugo at Maria Joyce Ducusin na nanguna sa Dengvaxia vaccination program kontra dengue. Ito ang sinisisi sa pagkamatay ng ilan sa mga batang nabakunahan. Nitong Enero, iniurong ng Department of Justice ang mga kaso dahil wala raw nakitang matibay na ebidensya laban sa mga kinasuhan. Wala rin daw nakitang kawalan ng pag-iingat sa sinunod na proseso ng mga respondent. Alright mga tol. So ayun po yan, ano? Especially dun sa mga tao po na involved po dito, ramdam po nila yan. Ramdam po nila yung pagwawala ng kabuluhan kumbaga sa nangyari po na kanilang ipinaglalaban. Disclaimer lang mga tol, hindi naman tayo talaga ano dito kumbaga ututusin lahat po tayo na nakakakita po ng balita dito. Karamihan po sa atin hindi na ano diyan sa bagay po na yan na ging connected o involved, dahil I believe hindi naman lahat nagpaturok po diyan, no? Pero syempre dun for those people na inalaw nila yung kanilang mga anak dito po sa pagkakaroon po ng Dengvaxia vaccine, mabigat po sa kanilang kalooban na sila po ay mawalan ng anak, ng mahal sa buhay, and tinitignan po yung mga legalities, yung pananagutan po ng mga nakaupo po sa panahon po na yon, especially po dyan sa papatupad, pag-implement po niyang kumbaga parang pagro-roll out nitong vaccination po ng Dengvaxia. Sabi nga, no, reckless imprudence, tama ba? So merong kapabayaan, maaari dun po sa pangyayari po na iyan. Dahil bakit naging ganoon na lamang ang resulta po dito sa mga naturukan. No, ito pala ay maayos, no? Bakit ang dami po nito? Ang dami po nitong mga nadamay po ng mga bata sa Dengvaxia po na ito. Is there any corruption connected to this event? 'Di ba? Kasi kung isipin mo, meron bang pera sa likod po nito para bilhin yung Dengvaxia, ipatupad, iturok sa mga tao mapakinabangan, masabi na ito'y hindi walang kabuluhan ng paggastos ng pera ng bayan sa Dengvaxia, ginamit ng ganun-ganun na lamang
Maaari po na yun po yung maging question dyan, no? Pero who knows, diba? Wala naman po tayong ano dyan eh. Pero ang tanong, ano pong mangyayari dito po sa mga ito? Sa mga nasawi, sa mga pamilya ng mga nasawing bata, 'di ba? Kaya nga po taon na mga nakakalipas ay naging usap-usapin po talaga ito sa mga nakaraan po na administrasyon, yung patungkol po sa mga namatay po na bata sa Dengvaxia vaccine. Sabi po, anak namin namatay sa Dengvaxia, magulang dumulog sa PAO o PAO, ba? Ayon dito sa binabasa po natin ngayon, sabi, sinisisi ng mga magulang ng nasawing bata sa Bataan ng Dengvaxia matapos mamatay ang kanilang anak sa dengue ilang buwan umano mula nang mabakunahan. Marami ang naging biktima ng Dengvaxia at ilan sa kanila ang kinukunan na ng affidavit ng mga abogado ng PAO. Malaking kasinungalingan ang sinasabi nila na walang biktima ang Dengvaxia na yan. Nakamamatay yan ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Sa isang press conference kahapon ay ipinresenta ni Acosta ang mga magulang ng 10 taong gulang na si Angelica Pestilos at 11 years old na si Christine May de Guzman na namatay sa dengue matapos mabakunahan umano ng unang dengue vaccine. Sinabi ni Nelson de Guzman, ama ni Christine, na wala silang history ng dengue infection. Makaraang sumakit ang ulo at magkalagnat ang anak noong October 11, 2016. Namatay ang anak niya sa Bataan General Hospital noong October 15, 2016. Makaraang dalhin sa hospital noong October 14. Nakalagay umano sa death certificate niya na disseminated intravascular coagulopathy o malalang pagdurugo sa loob ng katawan at dengue severe ang dalawang dahilan ng pagkamatay. Anya, nabakunahan ng kanyang anak ng unang Dengvaxia shot noong April 2016 nang ilunsad ang vaccination program ng Department of Health. Mayroon umano silang dokumento na nagpapatunay na nabakunahan ng Dengvaxia vaccine ang anak bago malaman na mayroon itong dengue. Samantala, si Pestilos naman ay namatay noong December 6. Ani ni Acosta, inatasan siya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na ayudahan ng kanyang opisina ang mga naging biktima ng Dengvaxia dengue vaccine. Hahawakan naman ng PAO ang kasong kriminal, sibil at administrasyon para sa lahat ng mga biktima ng ibinakunang Dengvaxia na nagkaroon ng injuries, sakit at namatay. Nalaman na bumuo na ng special team ng abogado para siyang tumanggap ng mga reklamo at mag-imbestiga na rin sa mga naging biktima at magiging biktima pa. Kasabay nito, hinikayat ni Acosta ang mga biktima na lumantad para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Samantala, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na posibleng sa susunod na taon na nila isampa ang kasong plunder laban kina dating Pangulong Benigno Aquino III at iba pang opisyal na nasa likod ng 3.5 billion Dengvaxia deal. Ako ang magiging complainant doon sa plunder case. Pabayaan muna natin na makapag-holiday si Pinoy, ayon kay Topacio. Okay, so ayan po ang mga naging usapin sa mga nakakaraan na po na panahon na po ito. Medyo may katagalan na, pero ngayon nga po ay lumabas po ang mga pamilya nitong mga namatayan ng anak, no? Hindi ito basta katulad po ng iniisip ng iba no, ng mga makakaliwa na pagrarally, NPA, pro-China na rally. Iba po ito, no? Alam mo na may pangangailangan sila sa hustisya. Alam mo na masakit po yung nangyari sa kanila, no? At hindi pwedeng walang kapabayaan na nangyayari doon, especially kung ito'y talagang yung palyado po yung bakuna, 'di ba? Dapat inaral nilang maigi bago nila ni-roll out ito sa publiko, sa mga tao. But in case na may problema talaga, pananagutan po talaga, talagang dapat may managot at hindi sasabihin na wala ito o walang legal na basihan ng mga aligasyon po na ito kung meron po silang pinangahawakan.
yan po ay ayon lamang sa aking pananaw, no? Disclaimer lang. At syempre tinitignan po natin yung side more on dito sa mga namatayan. Pero sa part ng government, no, hindi natin alam kung ano po talaga, paano po ba mangyari dito. I believe na yung justice ay hindi po patay. Meron pong justisya at ang Diyos na po ang bahala po dito sa mga dapat managot dito. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin po na ito? Comment down below. Pag-usapan po natin yan sa comment section. At syempre, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.